maparoon sa Panginoon, maparoon sa templo ng Diyos. Amen, kagaya ni Jonah, mula sa kababaang kalagayan, hallelujah, na tila wala ng pag-asa. Sabi niya, ako'y paparoon pa rin sa templo ng Diyos. Amen, hallelujah. Patuloy tayo mawid sa ating Diyos. I anchor with Jesus. Sapagkat sa oras ng mga bagyo, sa oras ng mga lakas ng mga hangin, may Diyos tayo na lagi nating masandigan. Amen? Meron tayong Diyos sa sandigan natin. Hallelujah. Salamat sa ating Master, hallelujah, ng mga bagyo. Hallelujah. At sa sandaling ito, tayo dadako na sa pinakamalagang parte ng ating gawain. At kung tayo may mga prayer requests, kagaya ng topic ng Wednesday, ay huwag nating mahiyang ibigay ang ating mga prayer requests sa ating Panginoon. Upang ating closing prayer mamaya ay ating sama-sama ipanalangin. Awitin natin ang awit na nagsabing there is a fountain open sa chorus. At sa pangalawang chorus ay aking bibigay sa ating mga youth leader. Sino ang handa pa dito, hallelujah, na mapapuno sa ating Panginoon? Sino pumunta rito, hallelujah, na nangangailangan pa, Lord, fill me, hallelujah. Punuin mo pa ang aking sisidlan, hallelujah. Pag umapawid pa ng iyong mga salita, pag umapawid pa ng iyong langis, hallelujah, hallelujah. Pagpatuloy tayo magbago pa, hallelujah. This mountain, oh, hallelujah. Hanggang sa chorus. Hallelujah. There's a fountain. There is a fountain. Oh, hallelujah. There is a fountain open in
streams of grace. Hallelujah. Streams that rain. Hallelujah. Yes, hallelujah. Isa pa. There is a fountain. Hallelujah. God bless, Brother D. Say, open me now. Oh, baby. Sa gabing ito, dakila namin Diyos, kami ay nagpapasalamat sa fountain na pinagkaloob mo para sa bawat isa sa amin. Pasalamat kami o Diyos na Ikaw ang siyang naging malaya, Ikaw ang nagbigay ng iyong buhay upang kami sa mga sandaling ito ay makatanggap ng iyong dugo, ng iyong kagandahang loob ng kabutihan mo sa mga buhay. Nakatanggap kami o Diyos ng biyaya, ng pag-ibig mo sa mga buhay. That is why, Lord, we want to thank you, we want to glorify you, we want to lift your name on high. At sa mga sandaling ito, you deserve all the glory and honor and praises. Father God, thank you sa mga sandaling ito. And here we are, binibigyan namin pagkakataon upang ikaw ang mangusap, gumawa at kumilos ang kalagitnaan. Ikaw, Diyos, siya mag-lead sa amin sa mga salita. Bayan mo kami sa katotohanan, just like what we have sang earlier. Lord, maraming salamat na we are anchored sa iyo, Diyos. At nagpasalamat kami dahil Ikaw ang Diyos na siyang matibay na bato na naghahawak sa aming mga buhay. Pagka namin, Diyos, pagpalain mong bawat isa, mga kabataan nandito, mga nasa tahanan, lahat o Diyos na nandito ngayon, nag-aantay ng iyong paggawa at pagkilos sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati padakila sa amin, O Diyos. Patnubayan mo kami sa pagbubukas ng mga salita. From the start to the end, Lord, Ikaw ang siyang manguna at kumilos sa aming kalagitnaan. Lahat ng bagay na ito ay binabalik namin sa iyo, papuri, pagdakila at pasalamat. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating palapakan ating Panginoon. At sa walang abala, ay magbukas tayo ng ating sulatan. I want us to read a verse lang sa Colossians chapter 1, verse 23. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Okay. 1 Corinthians 15:58. Okay, sabi dito, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Can you say amen to the words of God? Amen. Makakaupo na tayo lahat. Okay. At salamat sa biyaya ng Diyos. Forgive me kung medyo yung aking itsura ay parang galing office, dahil galing talagang office. At so, actually may mga nangyari, and that is why hindi ako nakapagpalito ng much proper attire. So forgive me. At kayong paman, iniwala ako ng lubos na ang Diyos ang siyang patuloy magkapala at kilos sa bawat isa. At kaya na sa mga sandaling ito, let us focus sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Okay? Nainiwala ako ng lubos na there are things that God has prepared para sa inyo lahat, sa ating lahat mga kabataan, sa gabing ito. Dahil ang gabing ito ay, like we have talked noong nakalipas na Wednesday, ang gabing ito ay para sa inyo, para sa ating lahat. God has prepared this for you. That is why I believe na mayroong mga pangungusap ang Diyos na gagawin sa ating
kalagitnaan. Specifically just for you. Para sa atin lahat. Okay? Whatever man ang ating mga needs, ating mga situations, ating panahon at this very moment, naniniwala ako ng lubos na God will speak to you, God will share, or God will say His word para ikaw ay abutin sa iyong pangangailangan sa gabing ito. Okay. So sa gabing ito ay let's continue to hope and pray na ang Diyos ang siyang mangusap sa ating kalagitnaan. At antayin natin, let's wait ng kanyang pangungusap na malaya sa ating kalagitnaan. First things first, bago tayo magpatuloy sa ating pangungusap, I would like to announce the Sunday, yung ating sa mga kalalakihan ay schedule na discipleship natin. At again, tulad ng sinabi last time, ay yung discipleship na ito ay hindi lamang para sa mga adults or young adults na mga brothers. I encourage and invite din yung ating mga younger brothers na mag-participate dahil ang pinag-uusapan natin dito ay it's more of our spiritual growth na kinakailangan ng hindi lamang ng mga matanda na, but of course, even more so ng mga mas bata pa. So that is why I in-encourage ko mga kalakihan, bawat isa sa inyo na mag-participate. Bagaman hindi man kayo, perhaps hindi man kayo ma-schedule, pero it's okay. Patuloy lang kayong mag-participate, makigalak sa magandang arrangements para tayo ay lumago pa sa pananampalataya at magtibay pa sa mga salita nating Panginoon. Because that's what we need. Kinakailangan natin tumibay sa salita ng Diyos. At we will talk about that sa ating pag-uusapan sa gabing ito. So kinakailangan natin ng strong foundation, isang mga ganito mga pagkakataon, like sharing, mga discipleship, mga activities even, mga gawain of course, pinakahigit sa lahat. Ito yung mga importante mga bagay para tayong lahat ay tumibay sa pananampalataya. So, kaya ating i-suportahan ito mga kalalakihan, and as well as requesting lang din sila mga sisters, perhaps kung makatulong sa amin na mag-arrange mga kaso with regards sa mga needs, especially sa mga pagkain. Okay, so let's continue to pray for it. Gayon din, mag-prepare yung mga brothers na nakaschedule for that day. And also, katulad na nasabi ko na sa inyo, ay hopefully by the last week ng August ay wala ako dahil nasa Cebu kami. At I pray pa rin na kahit wala ako ay patuloy tayo sumuporta sa gawain. At iniwala ko mga brothers dito ay mag-lead upang magpatuloy ang mga gawain. At even sa Sunday ay actually na-open ko na sa mga brothers na mayroon tayong mga activities na gagawin for Sunday na wala ako. So this last Sunday meron tayong mga activities na gawin. So ang ating schedule ay for the Sunday discipleship, and then the following ay wala muna tayong schedule. And then on the last Sunday meron tayong schedule ng activities ng gathering. So pumunta tayo lahat on last Sunday ng buwan. Okay? At patuloy niyong isama sa prayers kami rin na babiyahe at hopefully makigalak, makiparticipate. Merong great opportunity na hindi lamang basta makapunta ng Cebu, kundi Lord be willing, sa Sunday nung fellowship actually ay makakapunta rin kami sa Sagay. Okay, so Lord be willing ay makipag-participate at meron doon joint fellowship. Sa umaga lang kami, umaga ng Sunday. So pag-pray nyo lang na ang Diyos ang siyang gumawa at kumilos sa araw na yon. Okay, so at also gusto ko lang i-announce as well, again, katulad na ng ating na-open na, kung meron sa inyo mga interested na pumunta sa gawain sa summer, at malapit na yan, October, so around 2 months time, ay
I encourage na mag-prepare na kayo, mag-ipon, maghanda, at sabihin nyo sa akin or kay Brother Sam para mabigyan natin ng pagkakataon na may plano at at the same time, may inform na rin sa Samar na ito yung bilang ng pupunta. Okay? At let's continue to pray din. Mga ganun mga bagay. Kung tayo nagagalak, may desire, huwag kayo mag-alala. Again, kung meron kayong desire at kung, let's say, problem ang pera, huwag kayo mag-alala, hindi yan problem. Inform nyo lang ako if meron talaga kayong desire at kung magkano amount man ang pwede nating malikom ay pwede nating pagtulungan sa biyaya ng Diyos. Okay? So, pero syempre, limited lang yung bilang at dahil limited lang yung mga sakyan. So, hindi tayo lahat pwede. Kaya, sa may mga desire, right now, katulad ng mga in-announce ko na sa nakalipas na mga araw, ay magpasabi na agad kayo para ating maplano. Okay? So, yun lang yung aking mga announcements so far at kung may mga announcements pa na maalala ko ay marahil sa group chat na lang. Okay, so sa gabing ito, I want us to talk a short thing lang. At actually, medyo napansin ko parang masyado kayong hiwalay. Ang hirap pag gananin yung mata. Ang hirap naman kumaliwa, ang hirap naman sa kanan ng sabay. Siguro next time, isang bloke na lang kayo dyan, isang square, para hindi naman masyadong hiwalay. Okay, so this time, I want us to talk, bago tayo bumalik sa much delayed na pinag-uusapan natin regards sa mga sulat ni Pablo, gusto ko mag-encourage lang sa inyo mga kabataan, short encouragement lang sa gabing ito. I want us to talk dun sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 15. Gusto ko pag-usapan natin yung idea ng pagiging steadfast or yung steadfastness na tinatawag. Pag-usapan natin ang pagiging steadfast. Ano ba ang pagiging steadfast? Ano ba ang steadfastness? Ang steadfastness ay isang word na hindi na siya gaanong madalas gamitin ngayon. Pero marahil familiar kayo sa root word na steady. Okay? Yung pagiging steady, yung pagiging when we say steady, ito ay nangangahulugan parang stable, hindi nauuga, hindi nagagalaw. Being steadfast. At iniwala ako ng lubos na maraming mga bagay na nais ituro ng Diyos sa inyo sa gabing ito, sa atin lahat. At with regard sa pagiging steadfast, I do believe na ito'y kinakailangan nating lahat, ng bawat isa. Alam nyo, I am aware na nagsimula ng pasukan sa karamihan sa inyo at ilan sa inyo ay perhaps first time magiging college or first time magiging senior high or magkakaroon ng mga bagong environment, mga bagong karanasan. Nung nagpasimula ako nung college way back 2014 at first time ko nun mag-aral ng malayo dahil yung private, yung school na nung nasa high school ako, malapit lang siya, walking distance lang. Tapos, a big jump, nung college ako, nasa Manila at uwian. So it's a new environment, bagong karanasan, bagong experience. Siguro ang ilan sa inyo ay mga workers, mayroong mga bagong clients na hindi siya, or isang bago, isang unique na karanasan. Okay. So sa perspective muna ng mga mag-aaral, karamihan sa inyo or ilan sa inyo, ang aking alam ay magka-college, mag-try, mag-enroll sa mga college at perhaps naka-enroll na, mag-start na sometime soon. Marami kayong mga bagong mararanasan, mga karanasan, mga environment. At hindi maiiwasan na darating sa punto na ang isang kabataan ay magkakaroon siya ng mga bagong influence. Okay? Kung dati sa school, kung dati as a senior high o as a junior high, yung influence doon ay sabi natin kaya mo,
pagdating sa college, pagdating sa mga pag-level up mo ng educational level, magiging iba yung mga tukso. Magiging iba yung mga karanasan. Okay? Hindi na siya magiging simple, hindi na siya magiging ordinaryo. At ang mga kabataan ngayon, hindi naman ako ganun katanda, pero way back when pa sa panahon namin, malala na ang panahon. At even more so now, lalong higit sa panahon natin ngayon, mga kabataan. Ang panahon ngayon, katulad na sabi rin ng Bible, ay pasama na ng pasama. At ang mga tukso, ang mga challenges, okay, I'm talking sa inyo na mga mag-aaral or mag-take na mga secondary degrees, mga degrees ninyo, ang tukso ay pasama ng pasama. Ang mundong ito ay pasama ng pasama. At yung mga tukso ay mag-level up at mag-level up. At kapag ikaw ay hindi matibay, kapag ikaw ay hindi, gamitin ko yung ating pag-usapan, steadfast, ikaw ay madadala. Hindi lang naman yan sa pag-aaral, no? Sa work even. Sa work, alam nyo, bagaman, on a perspective ng mga nagtatrabaho sa mga company, sa labas, ano? Yung mga work, bagaman, usually, paulit-ulit lang everyday, pero may mga dumarating na mga bagong tao, umaalis na mga tao. Yung influence dyan sa trabaho ay hindi na iba sa mga, or masabi ko nga, mas malala pa sa mga estudyante. Dahil kapag ikaw ay na-expose sa mga taong hindi mo naman talaga kilala before, yung mga ugali niyan, yung mga influence niyan, yung pananalita niyan, yung mga attitude niyan, yung buhay niyan ay pwede kang mahawa. Sa work, sa online even, kahit yung mga kliyente ninyo, mga boss ninyo, if hindi natin mabantayan, pwede kayong influence nun. Or kahit na hindi sa education, kahit na hindi sa work, even sa inyong mga pinapanood, sa inyong mga nakikita, sa inyong mga naririnig, ang mga influence sa mundong ito ay malakas makahatak. Malakas maka-influensya mga bagay sa mundo. At kapag ikaw ay walang steadfastness, kapag ikaw ay hindi steady, okay, pwede ka netong i-crumble at ikaw ay totally malayo sa presensya ng Diyos. But you know, alam niyo yung mga tuksong ito mga kabataan, itong mga influences na sinasabi ko, itong mga hard times. I could say hard times yan. Kapag ikaw ay natutukso, kapag ikaw ay may pressure sa school, pinipilit kang gawin ng ganito, pinipilit kang gawin ng ganyan. Those are hard times. At yung mga bagay na yan na mahirap kung minsan, na pressure ka, peer pressure sa mga sa mga classmates mo, sa mga katrabaho mo, those peer pressure ay actually, naniniwala ako, pinahintulutan ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos, it's because it's God's ultimate plan para ikaw ay tumibay, matuto, at lumago sa pananampalataya. I do believe that this is God's plan because even sa panahon, pinag-usapan natin, di ba? Yung sa panahon, sa buhay ni Peter, if you would read yung Luke chapter 22 again, verse 31, di ba? Even sa Satanas, sinabi kay Jesus, Peter, or sabi ni Jesus kay Peter, Simon, Simon, Satan desired to sift you like wheat. Satan desired to have you and sift you like wheat. Ibig sabihin, gusto kang guluhin ng kaaway. Gusto kang ilayo, gusto kang ialis. Gusto kang i-influence ng kaaway. Pero hindi naman sinabi dito ni Jesus na huwag ka mag-alala, hindi ko siya hahayaang maka-influence sa'yo. Huwag ka mag-alala, Peter, hindi ko hahayaan na si Satan ay makagambala sa'yo. That is not the case. Kundi sinabi dito ni Jesus, kapag ikaw, Peter, ikaw ay gustong isift na kaaway, gusto kong guluhin ang kaaway, gusto kang tuksuin, gusto kang pahirapan ang kaaway. Pero what Jesus says here is that, Peter, I have prayed for you so that your faith will not fail. Upang ang iyong pananampalataya ay hindi mawala. It's different na sabihin na, okay, it's different to say na
Peter, gusto kong gambalain ng kaaway, pero aalisin ko yung gambala para di ka mahirapan. That is different. At hindi yun yung sinabi ng ating Panginoon. What Jesus says here is that darating yung mga ganong mga pagkakataon. Yung mga hard times, yung mga tukso, yung mga trials, mga testing sa inyong pananampalataya, darating at darating yan, kabataan. If you say na ikaw ay Kristiyano, ako, born again ako nabautismuhan ako, pero I tell you, darating at darating panahon na kinakailangan mo itong i-profess, hindi lamang sa pananalita, kundi sa mga gawa. Hindi man katulad sa panahon dati na pinapersecute yung mga believers in Jesus Christ. Sa mga, right now, who among sa mga kabataan will be able to take a stand sa mga classmates, sa mga katrabaho, sa mga boss, to say na ako, Kristiyano ako, I have to attend sa ganitong gawain, I have to go, I believe in this word of God. Or baka naman, kapag katapos ng gawain, or kapag ka nalingat, hinahayaan mo yung mga classmates mo maka-influence sa'yo. At nakikita ngayon kung anong priority natin. Okay? Nakikita ngayon na ang priority mo is to stick with your classmates, to stick with your co-workers, sa kalagitnaan ng gawain, your priority is to stick with them. It's because ikaw ay influenced ng iyong mga classmates. At bilang isang Kristiyano, yan ay delikadong kalagayan. Ang isang kalagayan na delikado kapag ikay Kristiyano ay ang malayo sa presensya ng Diyos. That is why merong pagtuturo ang salita ng Diyos to be steadfast. To be steadfast. Alam niyo, maraming mga accounts sa Bible, we will read tonight, no? Patungkol sa steadfastness. Because kinakailangan ng isang believer, I would say, isang kabataan, kinakailangan ng isang kabataan na maging stable. Alam niyo, sa panahon ngayon, uso yung mga hindi naman uso, pero ano bang term? Laganap. Sa ating panahon ngayon, yung mga emotionally unstable. Diba? We do not say na hindi natin nararanasan yan. Sometimes, tayo ay dumadanas sa mga ganong kalagayan. At dumarating tayo sa point na we are unstable emotionally, unstable na mag-decide, unstable sa mga, lalong higit, dumarating panahon na spiritually unstable ang isang kabataan. At kaya maraming mga pagtuturo sa Bible ang nagsasabi that we should be stable. At ito ang kailangan natin gawin. At ikaw, pinapalalahanan tayo na be steadfast. Mamaya makikita natin kung paano, no? Kasi sa mundong ito, sabi ko nga, sa mundong ito na magulo, sa mundong ito na unstable, sa mundong ito na wala kang marerelayan na stable. At kapag ikaw ay Kristiyano, kinakailangan mong manatili, di ba? Ang goal ay para manatili sa Diyos, manatili kay Kristo. Pero dahil nga, maraming gugulo, maraming magdidistract, maraming mga aago na attention mo, pwede ka malayo sa Diyos. Pwede ka maalis sa Diyos. Pero paano natin gagawin? Paano tayo ngayon magiging stable? Paano tayo ngayon magiging steadfast? Yun yung tanong. Mahirap mabuhay sa mundong ito, isang Kristiyano na kabataan, na you have to stand sa pinaniniwalaan mo. How can we do that? Paano natin gagawin ngayon na tayo ay maging steadfast in God? You know, as we define yung salitang steadfastness, I want us to read yung Ephesians chapter 4. Diba, sabi ko nga, familiar tayo, instead na, or bagaman itong steadfastness ay isang luma ng word, or hindi na masyadong ginagamit ngayon na word, we are familiar with the word steady, diba? At yung steady ay nangangahulugang stable, or hindi siya nagagalaw, hindi siya nayayanig, hindi siya naaalog. At sabi din sa Ephesians chapter 4, verse 14, ang idea ng pagiging stable ay ito, no? Para ikaw, so that you may no longer
be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning and by craftiness in deceitful schemes. Being stable means hindi ka na magiging bata. Bata na nadadala ka ng deceitful spirits. One key factor para kayo mag-mature is that to recognize kung ang mga spirito na nagasalita towards sa iyo ay tama ba o mali. Yun yung tinatawag na discerning. Diba? Kapag ikaw nagmamature, nagkakaroon ka ng discerning, spirit of discerning. At kapag ikaw ay, sabi ko nga, kapag ikaw nagkakaroon na develop in discerning na ito, nare-recognize mo, ito'y gawa ng kaaway, ito'y tukso, ito'y deceitful schemes ng kaaway. So you will learn na hindi ito pakinggan. Pero kung ikaw ay bata pa, kung ikaw ay immature pa in the faith, you will be influenced with these deceitful schemes. May impluwensyahan ka ng sanlibutan, may impluwensyahan ka ng mga classmate mo, mga kabarkada mo. May impluwensyahan ka nila. So being steadfast means hindi ka nadala ng mga ganitong mga bagay. At alam nyo ba, ang stability ito ay, or yung steadfastness, ay hindi natin matatagpuan on our own self. If we can be honest, naniniwala ako, hindi natin kaya ng ating sarili lang na paglabanan yung mga tukso, yung mga temptation, mga trial sa atin lang. Kinakailangan natin ng ating Panginoon. Sapagkat siya yung source ng pagiging steadfast. If you would read yung 2 Thessalonians chapter 3, verse 5, sabi doon, ang prayer ni Pablo is that, may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Pero, remember si Jesus Christ, di ba? Kahit alam ni Jesus Christ kung anong mangyayari sa Kanya in the future, sa inaharap, na siya ay mamamatay para sa kasalanan na marami, hindi siya nagbago ng isip. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nag-doubt sa plano ng Ama para sa Kanya. At siya ay nanatiling tapat. Nanatili siyang sumunod sa kalooban ng Kanyang Ama. At ito yung steadfastness na binabahagi ni Kristo Jesus sa atin lahat. Sa ating lahat. Dahil ito yung isang bagay na magpapanatili sa atin in this faith. Pwedeng sabihin sa sanlibutan, napakaraming reasons para ikaw ay tumalikod sa pananampalataya. Napakaraming reasons para hindi ka magpatuloy na gawin yung mga ginagawa mo, yung mga pag-attend, yung mga pagsamba sa Diyos. Pwede kang offer ng reasons ng kaaway, ng napakaraming mga bagay sa iyong mga ginagawa para sa ating Panginoon. Pero we need the steadfastness of Christ. Kung gaano katapat si Kristo Jesus na even siya tinutukso, pinapahirapan, pinaparusahan, siya ay nanatiling tapat sa plano ng Diyos. At yun yung dapat nating masundan. Yun yung dapat nating gayahin. Yun yung dapat nating i-follow. At tayo ay steadfast sa ating Panginoong Kristo Jesus. We will talk about being steadfast. At ano bang ibig sabihin nito? Ano bang kinakailangan natin gawin para tayo ay maging steadfast? So magbabasa pa nila mga verses. Colossians chapter 1. Verse 23. Okay? Ang sabi doon, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, become a minister. What does that mean? Ang ibig sabihin ng pagiging steadfast is that hindi ka, sabi doon, hindi ka nag-shift, hindi ka lumalayo doon sa napakinggan mo. Napakinggan natin ang salita ng Diyos at I know na kinlaim natin or pinapanindigan natin at natotoo yung ating mga napapakinggan na salita ng Diyos. Tama ba? So kung totoo ang mga salita ng Diyos, kung totoo na merong Diyos na nakakita ng lahat ng mga bagay,
ikaw na Kristiyano, or naging sikap na sumunod kay Kristo Jesus, mananatili ka dyan at hindi ka maglilipat from the Word of God sa katotohanan, papalayo. Okay? Kung napakinggan mo ang salita ng Diyos, ito totoo, ito tunay, ito yung nais ng Diyos for me. Nagawin ko kanya kalooban, then you would not remove yourself doon. At ikaw'y mananatili sa kalooban ng Diyos. Okay? So that's one definition ng pagiging steadfast, ano? You do not shift from the will of God, palayo. Okay? Another definition na gusto kong makita natin. Sa 1 Corinthians 15:58, balikan natin yung ating key verse. Kung babasahin natin dyan, sabi doon, My beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Alam niyo yung sabihin nun? Kapag ikaw ay steadfast, or kapag ang isang tao ay steadfast, hindi lamang siya static, hindi lamang siya, kasi usually, ina-attribute natin, or kapag steadfast, iniisip natin steady, hindi gumagalaw. Steady nga, di ba? Walang alog. Pero ang pagiging steadfast ay hindi lamang basta static or naka-steady lang. Kinakailangan para sa isang Kristiyano na steadfast ay ang lumago, mag-abound, magbunga. Kapag ikaw ay isang steadfast na Kristiyano, it means na ikaw ay immovable. And then, hindi lamang basta immovable, but you always abound in the work of the Lord. Para ikaw ay manatiling stable, manatiling Christian na stable in the presence of God, hindi lamang basta kinakailangan na manatili ka dun sa presensya ng Diyos, you need also to grow, to abound in the good works. Dahil ang katunayan na si Kristo Jesus na nasa sa iyo, kapag ang mga fruits of the Spirit ay lumalabas sa iyo. Okay? So, hindi katunayan kung ikaw ay malakas sumigaw or malakas humiyaw or malakas ka kumanta or sumasayaw ka, whatever. The main proof na si Jesus Christ ay nasa puso ng mga tao ay nakikita mo sa Kanya ang fruits of the Spirit. At kapag ikaw ay steadfast, nanatili talaga sa presensya ng Diyos, di ba? Kapag ikaw, halimbawa, to give an illustration, ano? Kapag ikaw ay nanatili sa isang lugar na puno ng radiation, halimbawa, ito yung naisip ko example. So, halimbawa, pag ikaw nanatili sa puno ng radiation na lugar, katagal-tagalan, pati ikaw, pag bumula na ng mga radiation. Or halimbawa, kapag isang prutas ay sira na at nadikit siya dun sa mga prutas na iba, 'di ba? Mahawa 'yon. On the positive side, kung ikaw mismo ay totoo, nananatili talaga sa presensya ng Diyos, ikaw talaga ay nagdadwell sa kalooban ng Diyos, hindi mo na kinakailangan ipaliwanag pa yung side mo. Makikita at makikita sa iyo. Ito yung mga bunga, ito yung naging resulta, yung pananalitaan mo, yung buhay mo, yung bihis mo, yung ayos mo, ito yung magiging resulta. Na ikaw ay tunay ngang sumusunod kay Kristo Jesus. Yung mga priorities mo, yung mga pag-aayos mo ng schedule, whatsoever, may kita na ito, binibigyan mo ng priority ang Diyos, it's because you remained steadfast. Sa madaling salita, kapag ikaw ay steadfast, you abound in every good work. Nakuha niya mga kabataan? If you remain steadfast, hindi lamang basta ikaw ay immovable, but you also abound in the good works. If you remain steady, if you remain stable, if you remain steadfast in God, then yung mga paggawa mo, mga pagkilos mo, hindi lang basta matiling stagnant. Lalago yan, abounding. Sasagana sa iyo. Okay? Sasagana sa iyo mga mabuting paggawa ng Diyos. Why do we need to be steadfast? Bakit natin kinakailangan maging steadfast? No?
Sapagkat alam niyo yung verse na ito, di ba? Nang sabi doon, ang kaaway, ang kaaway ay naghahanap ng masasila, seeking whom he may devour. Di ba? He is like a roaring lion. Sabi ko nga kanina, yung mga influence ay dumarating. Whether you like it or not, dahil ito ay, I do believe, pinahintulot ng Diyos na dumating sa iyo. Dumating sa atin. Ang kaaway ay nag-ask ng permission sa Diyos at ito ay dumating sa iyo. Just like sa story ni Job. Diba? Dumarating yung mga trials, dumarating yung mga testing, yung mga temptations. Pero kung ikaw ay hindi steadfast, ikaw ay matatangay. Ikaw ay malalayo. Kapag ikaw, ang iyong priorities ay hindi maayos, ikaw ay malalayo. Alam nyo ba, sabi ko nga, with regards sa pagiging college, ang pagiging college, lalo na kung kayo ay may plano na mag-aral ng medyo malayo dito sa Bulihan, or medyo malayo sa inyong mga tahanan, it will be hard. It will be difficult. Hindi ko alam kung meron nag-try din ng katulad ng sa akin, pero kung meron man mag-try sa inyo, sobrang hirap. At kung hindi lang din sa biyaya ng Diyos, hindi sa aking sarili, kasi kung ako lang, matagal na akong wala dito at hindi nyo na ako nakita. Pero kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi tayo magkikita-kita dito. Hindi ako makakatayo ngayon sa inyong harapan. At hindi naman yun dahil sa position, hindi naman dahil yun, dahil youth leader na ako nung time na yun, ibig sabihin, hindi na ako mawala sa gawain. Marami ng mga tumayo dito behind this pulpit na nawala na sa gawain. Why? They are not steadfast. Marami nang umupo dyan na wala na sa gawain. It's because hindi sila stable enough. At sabi ko nga, kapag kayo pagtungtong nyo ng college, it's a different scenario, it's a different environment. At kung ikaw ay, ang iyong pananampalataya ay hindi talaga rooted and built and grounded sa ating Panginoong Kristo Jesus, wala kang foundation, ikaw ay matatangay. Simple as that. Ikaw ay matatangay, malalayo. Kahit sa work ninyo, pwede mo nang gawing basis or grounds na mas priority mo yung work, mas priority mo yung trabaho mo kaysa umattend. Kaysa mag-participate or maging active sa mga ministries. Which is also a dangerous thing. At sometimes, pwede tayong lamangan ng kaaway, isahan ng kaaway na, dahil sa mga skills ko, sa mga kakayahan ko, abilities ko, ay yumaman ako, or nagkaroon ako ng maayos na trabaho, or nagkaroon ako ng maayos na pinagkakitaan. Pero, nalalamangan ka ng kaaway, na isang ka ng kaaway, dahil lahat ng bagay na yan, work, studies, lahat ng yan ay bigay ng Diyos, blessings ng Diyos sa inyo, sa ating lahat. At ikaw, kung hindi ka steadfast, sabi doon sa verse na kinote natin, ang kaaway like a roaring lion, seeking whom he may devour. At katulad din sa Bible, isang quote na rin. I-quote ko na lang yung verse, no? Sabi doon, dumarating yung panahon na even God sends a strong delusion to those na hindi steadfast, hindi manatili. God will send a strong delusion to believe a lie. So, iniwala sila na okay sila, maayos sila, at wala namang problema kung wala ang Diyos sa kanilang mga buhay. Pero dadating sa lie. Lie na binibigay ng kaaway. Nakuha ninyo mga kabataan? Kung kayo ay hindi steadfast at hindi manatili in the presence of the Almighty God, darating yung panahon na ito, God will send a strong delusion. Kala mo, okay lang ang buhay mo, maayos ang buhay mo, you have graduated this degree, you have a job, 6 digits, 5 digits. Akala mo okay ang buhay mo. Pero darating yung panahon, katulad sabi ng Bible, darating ang panahon na tulad sa magnanakaw. Na pagabalik natin Panginoong Kristo Jesus, ikaw ay hindi makapasama. Nakuha niyo mga kabataan? So, importante na tayo ay manatili sa presensya ng Diyos. Manatili, steadfast. Dahil marating ang panahon na may tukso, at alam niyo ba, possible
na ma-influence. Sabi nga rin sa isang quote ng manaswatan, di ba? Even the elect can be deceived. Pwedeng madaya. Pero ang tunay na elect ng Diyos ay hindi madadaya ng kaaway. Pero possible, baka hindi mo pala alam. Hindi ka elect. Doon hahantong na ang strong delusion ay magpapaniwala sa iyo sa kasinungalingan. So, importante na ikaw ay steadfast. You remain steadfast in the Word of God. How can we be steadfast? Para tayo magiging steadfast. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Para tayo magiging steadfast, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ano ibig sabihin nito? Kinakailangan mo isaayos yung buhay mo, di ba? Do your best to present yourself in God. Sa biyaya ng Diyos, of course, hindi tayo perfecto. Of course, marami tayong magkakamali, kahinaan, name it all. Lahat tayo meron yan. Pero do your best. Do your best to present yourself to God na maayos, nagisikap, naglilingkod sa Diyos. At ang sabi doon, having no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Sa madaling salita, you have the word of truth. Naunawaan mo, naintindihan mo, hindi lamang basta meron kang alam, kundi marunong ka mag-handle nung katotohanan na alam mo. Kapag alam mo yung totoo, at alam mo yung tama, alam mo yung kalooban ng Diyos, alam mo yung hindi, you know how to handle it properly sa buhay mo. Okay? Alam mo kung paano i-apply. Alam mo yung dapat mong salitain, alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung dapat yung kilos. Hindi sapat na mampakinggan nyo ako. Hindi sapat na may masulat kayo dyan sa notebooks ninyo. Or kung meron kayong memory verse or mga key verse, hindi yan enough para maligtas kayo. Maligtas tayo. We need to properly handle the truth. Yung katotohanan na meron kayo, yung alam nyo tama, yung alam nyo kalooban ng Diyos, kinakailangan mong i-handle yan. Paano mo i-handle? Darating yung mga pagsubok, yung mga opportunities para ikaw ay manandigan sa salita ng Diyos. Alam nyo ba, yung mga trials and testing na yan, kaya sabi ko, pinapahintulutan yan ng Diyos na dumating sa inyong buhay. It's because those are opportunities upang ikaw ay manindigan sa salita ng Diyos. Pero pwedeng mangyari, pwede rin maging opportunity para agawin ka ng kaaway. Kung ikaw ay hindi manindigan sa salita ng Diyos. Pero, sa mga pinili, sa mga nag-decide na, Lord, tulungan mo ako, help me to be steadfast. Yung mga bagay na yun na pangyayari sa iyong buhay, nakakalungkot man, mahirap, hard times, trials, testings, those will be opportunities para ang Diyos ay makagawa sa iyong buhay. Ikaw ay patibayin, palakasin, ikaw ay manatiling steadfast in the faith. Yan ay magagamit na opportunities para ikaw ay lumago at tumibay. And to be steadfast means those trials will come. Those testings will come. Those opportunities will come. Sometimes, nagkakamali tayo, nanghihina tayo, nalalayo tayo. Pero alam niyo ba mga kabataan, katulad nga ng sinasabi ko, being steadfast means you abound. Ikaw ay lumalago, nag-grow ka, tumitibay ka in the faith. You need to grow. Paano ka lalago kung hindi ka kakain ng matigas? Sometimes, masabihan ka, mapapalalahanan ka ng matigas, mabigat, no? At kung hindi mo ito papansinin, edi it's not the loss ng nagpapaalala. Pero kung ikaw ay gusto mong manatili with God, you grow sa pamamagitan ng mga bagay na ito. At don't worry, hindi naman ito para manira o manlait ng tao. Kapag may mga paalala, kapag may mga nagre-remind sa inyo, hindi ito para manlait ng tao. Kundi ito ay para sa ayos, magtuwid sa isang anak ng Diyos.
Sabi sa Hebrews, di ba, 11, or Hebrews 13 natin yun, if I'm not mistaken, or 12, sorry. Yung mga pinapalalahanan o yung mga iniibig ng Diyos ay pinapalo niya, pinaparusahan niya dahil iniibig sila ng Diyos. Okay? So, those trials and testings will come. Yung mga temptations ay darating sa inyo. Pero huwag kang magalala. Sapagkat, katulad ng ating nabasa kanina, yung pagiging steadfast ay hindi nagmumula sa atin. Nagmumula ito sa ating Panginoong Kristo, Jesus. Pinagkaloob lang niya sa atin. Binigay niya sa ating lahat. So what should we do? Basahin natin yung Acts chapter 11. Acts chapter 11. Anong gagawin natin, mga kabataan? Verse 23. So ito I believe ito si Barnabas na nangungusap sa mga Gentiles, ano? At si Barnabas, marami rin siya naranasan ng mga troubles, mga trials, mga paghihirap. Sabi sa verse 23, when he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful. Pansinin niyo to, no? To remain faithful to the Lord with a steadfast purpose. Meron tayong purpose ngayon. It is to be steadfast. Manatili sa Diyos. Alam niyo mga kabataan, itong paglilingkod sa Diyos, hindi ito temporary. Or what I mean by this is, hindi ito parang limited lang. Ito ay from here hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Okay? Marahil yung buhay natin temporary, yung resources, energy natin temporary lang yan. Pero, yung paglilingkod natin sa Diyos, kinakailangan mo manatili from here on to forever. Nakuha ninyo? So kaya walang pinipilit sa inyo na maglingkod sa Diyos. Dahil ito ay lifetime na commitment. Ito ay hindi to parang assign lang ng section sa inyo, grade 1. Ito yung section mo, section A, section B. At pagkatapos mo ng grade 1, pagka grade 2 mo, iba na yung section mo. Lifetime commitment ito, kabataan. At if I were to say, katulad ng sinabi sa Banal na Kasulatan din, kung sino man ang hindi naman talaga niya gusto maglingkod sa Diyos, then he or she is free to go. Pero kung kayo mag-decide na, Lord, I know I have weaknesses, I know I have faults, pero gusto ko maglingkod sa iyo, magpatuloy, then God is merciful and just para maglinis, magsaayos sa ating mga buhay. At tulungan ka para magpatuloy. Hindi mo ito gagawin ng nag-iisa ka. Kasama mo ang Diyos. Pero kung ayaw mo, katulad ng sabi ng Bible, malaya, bukas ang pintuan. Pero ang pagiging steadfast ay hindi mo gagawin na nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. You just need to have a steadfast purpose. Ang purpose mo ng paglilingkod ay hindi para temporary lang. Hindi kapag ka may gawain lang or may Friday lang. Hindi kapag ka merong Wednesday, ikaw ay nasa mindset ng paglilingkod. Or pag may Sunday, kapag ikaw naka-schedule, nandun ka sa mindset ng paglilingkod. It's a lifetime commitment. Ikaw ay merong purpose na in everyday ng iyong buhay, kapag dumating yung tukso ng Monday or ng Tuesday, ikay manatili sa Diyos. That is what steadfast means. Kasi, sabi ko nga, dumarating yung mga opportunity na pinapahintulot ng Diyos, na pwede kang tuksuin, papiliin, basically, papiliin ng Diyos kung anong pipiliin mo, kung yung mga bagay ba sa mundong ito na ino-offer ni Satanas or yung mga bagay ba na ino-offer ng Diyos sa iyo. At kapag pinipili ka at napili mo yung mga bagay na ino-offer ng kaaway, then nakikita na ikaw ay hindi steadfast. Nagagalaw ka pa ng mga samot-saring hangin. In short, bata pa. Immature. At hindi tayo manatiling immature, mga kabataan. Huwag tayong manatiling immature. Tumatanda tayo, lumalago, tumitibay. Alam natin yung tama at mali. So, dapat nating gawin yun. Nakukuha niyo ba?
Kung pinapili tayo kung whether pupunta ka ng gawain or dahil may activity yung ginagawa yung mga classmates mo, papiliin ka. At kapag pinili mo yung mga activity dahil minsan lang naman kayo magsama-sama or minsan lang kayo mag-gather, then, it's a sign na ikaw ay bata pa. Immature. You're still weak. Pero maraming salamat sa biyaya ng Diyos, meron pagpapalago, pagtitibay, pagkokorek, pag-asaayos. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. No? These things ay para tayo ay maturuan pa ng lubos. Okay? So those are the opportunities na sinasabi ko, dumarating sa ating mga buhay. Kaya sabi sa James chapter 1, verse 2, yung mga opportunities na yan, count it all joy when you meet trials of various kinds. Sapagkat sabi doon, for you know that the testing of your faith produces what? Steadfastness. It produces patience sa ibang translation, di ba? It produces steadfastness. Sa madaling salita, how can we be steadfast? It needs to be produced. Kinakailangan ito lumabas. Sa paano paraan? Testing of your faith. Okay? Paano tayo manatili sa Diyos? It needs to be tested. Paano malaman na matibay ang building kung hindi maaalog? Ba? Hindi siya mauuga. Sa mga programmer dito, alam ko mag-gets nyo to, no? Paano nyo malalaman na yung code mo ay maayos kung hindi ite-test? Kung hindi siya i-debug or hindi siya test sa lahat ng anggulo. So, paano malalaman ang buhay ng Kristiyano, isang Kristiyano, na matibay talaga siya sa Diyos kung hindi darating yung mga pagsubok? At sabi doon, magalak tayo. Count it all joy kung dumating yung pagsubok dahil yung mga pagsubok na yan, the testing of your faith produces steadfastness. Kung dumating yung pagsubok at you have found yourself na nag-fail ka, pero ikaw ay sa kabila man ng failure mo, nagpatuloy ka sa Diyos, then you're growing. No, wag naman sana yung paulit-ulit na pagsubok, lagi ka pa rin nag-fail. Kapag ganun na yung mga instances, humingi na tayo ng tulong sa Diyos. Pero normally, or what happens is, kapag may mga pagsubok, may mga testing, may mga trials, at ikaw ay nadadapa, nag-fail, you're growing. Even naman sa failure. Kapag ikaw nag-fail, you're still growing. Kapag ka nagkamali ka for the second time, at iniwala ko ng lubos na tayo tinuturuan ng higit pa ng Diyos, yung mapagsaway, pag-asaayos ay dumarating para ikaw ay tuwid sa iyong buhay. Okay? So, those experiences helps us to grow. Yung mga bagay na ito, mga testing ng ating pananampalataya, it produces steadfastness. At sabi sa verse 4, and let steadfastness have its full effect. Hayaan nyo na kayo ay magkaroon ng steadfastness. Dahil anong resulta nun? Kapag ka nagkaroon na kayo ng steadfastness, or sabi doon, if steadfastness have its full effect, sabi doon, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Sabihin, kasama ng steadfastness, may paglago, may pag-perfect, pag-asaayos ng iyong buhay. Okay? So you will grow in grace, you will go in everything. Lalo na sa mga spiritual na mga bagay. Katulad ng ating inawit kanina. No? Ang pagiging steadfast ay katulad ng isang anchor. Siya ay manatiling matibay, pero hindi mo matatest ang anchor kapag walang dumating na mga alon na malalakas. Okay? Yung anchor, it will not function its purpose, or it will not do its purpose kung walang mga alon, mga pagsubok, mga testing, mga temptations, mga opportunities para papiliin ka kung gagawin mo kalooban man ng Diyos or not. Darating at darating yan sa inyong mga buhay, mga kabataan. At kapag nadala ka pa ng alon, it's a sign na you are still immature, you are still weak. Pero pinapalago tayo ngayon ng Diyos. Tinuturuan tayo ngayon ng Diyos para
alam natin yung gawin. Okay? So, kapag ang steadfastness or ang virtue ng steadfastness ay hindi naging effective kung maayos yung paligid. It becomes effective kapag dumarating yung mga trials, yung mga conflicts, yung mga difficulties, yung mga pressure na tatangayin ka talaga, try kang tangayin. Pero kapag ikaw ay anchored in Jesus, hindi ka matangay. If you remain steadfast, hindi ka matangay. Okay? Yung mga araw ng pagsubok, it will come. Darating at darating yan sa inyong buhay. Araw ng testing, araw ng trials. Pero if you have the anchor, which is Jesus Christ, kahit naalugin ka, i-shake ka nito, manatili ka sa iyong posisyon sapagkat ikaw ay anchored in Jesus. Anong mga darating sa inyong mga buhay? Sufferings, trials, even yung corruption ng mundong ito, mga temptation, di ba? Ang steadfastness ay hindi mag-shine. Hindi siya mag-shine kung walang conflict, kung walang kaguluhan. Steadfastness will be shown kapag ikaw ay dumadanas sa matinding mga kaguluhan. Sabi ko nga, darating at darating yan. Hindi mo kailangang i-wish. Darating yan sa iyong buhay. At doon malalaman ngayon kung anong maturity mo, kung ikaw manatili ba sa Diyos or not. Do you get what I'm saying, mga kabataan? So, sa pagkatapos, ang pagiging steadfast, so we have learned how to be steadfast and why do we need to be steadfast. Ang pagiging steadfast ay ganitong isipin ninyo. Ang pagiging steadfast ay mahahalin tulad natin sa isang puno. Ang steadfastness, ang virtue ng steadfastness, it's like unto a tree. Nang sabi dun sa Psalms, if you would read in chapter 1, verse 1, sige, basahin na natin. Okay, para as we close dito. Psalm chapter 1, verse 1. Sabi doon, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Sabi doon sa verse 3, gusto pa siya ito, no? He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season. And its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. What do you notice here? Yung isang puno na katanim by the riverside or planted by the streams of water, meron siyang constant supply ng tubig. Meron siyang constant supply ng water. Dahil kailangan ng halaman ng water, di ba? Huwag niyo itong isipin na para bang delikado yung puno kasi tatangayin. It's like na parang nakakalagay yung puno dun sa constant stream of water. Okay? At kapag ang puno ay nandoon, nakatanim by the streams of water, matibay yun. Hindi yun magagalaw. Diba, may awit tayo yan? Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. So, kung ang puno ay nakalagay doon by the riverside, hindi yan magagalaw. Pero pansinin niyo yung verse natin binasa sa verse 3, no? Ang puno na yun, hindi lamang basta siya hindi nagagalaw, siya ay nagbubunga in its season. Nagbubunga. So, hindi sapat din na tumagal kayo sa youth ministry, tumagal kayong attend. It's not enough. Kinakailangan natin magbunga. Kinakailangan natin mag-grow in grace. Kinakailangan magkaroon ng resulta. Ano ba yung bunga na hinahanap natin? Bunga. Kuya Tim, ano ba yung bunga yun? Marunong ako tumugtog, magaling na ako maganto kanya. Hindi yun yung mga bunga. Like I have said, ang bunga na pinakahinahanap is the fruits of the Spirit. Love, joy, peace. You know it, di ba? Yung mga bunga ng Espiritu Santo, kung ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo, yun dapat yung lalabas sa inyo. At kung kayo natanim by the riverside, by the flowing streams of water, alam na natin yun, di ba? Yung mga flowing water, it means Jesus. Di ba? Siya yung water of life that flows continually. If you are planted in Jesus, kung manatili tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus,
lalabas yung bunga ng pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan. Yun yung mga bunga na lalabas sa inyo. So, ang pagiging steadfast, hindi lamang to basta steady or static, or tayo ay nandyan lang, or na-attend, masaya, malungkot, meron pinagdaanan na wala, na-attend. Hindi lamang ganun yung steadfast. Ang steadfast ay isang kabataan, isang Kristiyano na nandyan, na nanatili in any situation, in any circumstance, na nanatili siya sa salita ng Diyos. He knows how to handle the word of truth. Alam niya kung anong dapat gawin, di ba? And at the same time, lumalago, nagbubunga, tumitibay sa pananampalataya. Okay? Hindi survival ang paglilingkod sa Diyos. Up until the end, hindi tayo parang I survived lang or muntik-muntika na tayong mahulog. Ang paglilingkod sa Diyos, ikaw ay pinapalakas, pinapatibay ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Mausumpungan ng Diyos ay ang mga pinatibay, pinalakas na kanyang mga anak. Mga kabataan na pinalakas at pinatibay. So kung ngayon mahina ka, huwag mo i-expect na pagdating ng ating Panginoon, mahina ka pa rin. Or I would say this on a different type. Kapag kayo mahina ngayon, hilingin mo sa Diyos na pagdating niya ay wag nawa mangyari na maabutan ka mahina pa rin. I-desire mo sa Diyos na, Lord, ayokong madatan mo ako na mahina pa rin. Ikaw ngayon ay lumapit sa Diyos, magpalago, tumibay, magpalakas, manatili sa kanyang presensya. At kapag ikaw ay steadfast, again, like I have said, hindi lamang to basta nanatili sa presensya ng Diyos. Dahil sila, na mga tunay na nanatili sa presensya ng Diyos, ang kanilang mga puso ay nasa presensya ng Diyos. Hindi lamang sa labas na nandyan, sila ay lalago, sila ay tumitibay, sila ay lumalakas. So kapag nakita ko kayo sa mga susunod na gawain, or kapag nakita ko kayo sa mga, alimbawa, let's say for a year, dumating isang taon, hindi kayo nanatiling stagnant. Kayo ay lumalago at tumitibay, lumalakas. Yung mga mas bata ngayon, kung let's say may 5 years pa, kayo yung tawagin na ng Diyos para maging ate, kuya sa mga new generations ng mga young people. It means, kayo ay dapat masumpungan na nag-grow na, hindi lamang sa age, kundi sa maturity, lalong higit sa spiritual. Okay? Yun yung dapat natin i-desire. Manatili tayong steadfast. Steady in presence of God, at tayo ay lumalago. So yun yung dapat nating i-desire, mga kabataan. At yun yung panalangin ko sa inyo. As I close, that's what I am praying for all of us. Manatili tayong steadfast, immovable, abounding in every good work. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, tayo yumuko at manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, sa gabing ito, nagpasalamat kami sa iyong mga munting salita. Bayaan o Diyos, sa gabing ito, aking prayer, pagpalain mo mga kabataang ito, bigyan mo Diyos ng isang steadfast na spirit, isang spirito Diyos na manatili at nare-desire na lumago pa sa iyong mga salita, sa iyong kalooban o Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa. Lord, I know na iba't iba kami na pinagdaanan, iba-iba mga circumstances namin mga pinagdaanan, yet Lord, ang iyong mga salita, ano man ang mga pinagdaanan, it is effective para kami ay abutin, para kami ay katagpuin. Kaya, O Diyos, sa mga sandaling ito, ang aking prayer, Ikaw, O Diyos, ang kumatagpo sa bawat isa. If there are people among here na nakakaranas pa rin ng struggles, hindi pa rin kayang mag-resist sa mga tukso ng classmates or sa mga tukso ng kaaway, Father God, I am praying for them na Ikaw ang magbigay kalakasan. Magbigay, O Diyos, ng steadfastness para sila manatiling nakatayo in Your Word at magsabi, I am a Christian at hindi ako gumagawa ng mga bagay na yan because ako ay naglilingkod sa Diyos na buhay at hindi nais ng Diyos na ako ay manatili dyan. Pagpalain mo mga kabataang ito, Diyos, palakasin mo sa bawat mga pag-aaral, sa bawat mga trabaho, whether ang trabaho man nila sa labas, sa loob ng bahay, kausap mga kliyente, or kausap mga classmates, Father God, I am praying for them. Ikaw, Diyos, magpatibay, magpalakas sa mga kabataang ito. At sila ay palaguin mo in Your grace, O God. Pasaganahin mo ang fruits of the Spirit sa bawat isa. Pasaganahin mo, Diyos, ang iyong pag-ibig para sa bawat isa nandito. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos,
At lahat ng bagay na ito, binabalik namin sa ipapuri, padakila pa salamat sa tangi at ng pangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Ating palapakan ating Panginoon. Babalik ko na sa ating MC. God bless you, brother. Praise God. Hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa gabing to. Ay ba'y pinagpala ng ating Diyos. Hallelujah. Sa kanyang mga salita. Hallelujah. Salamat sa kanyang mga paalala muli sa gabing ito. Na tunay na patuloy pang nagpapalakas ng ating mga pagkataong loob. Hallelujah. Sino mga pinalakas sa ating Diyos sa gabing ito? Hallelujah. Salamat sa kanyang napakainam na mga salita. At tatlong bagay, hallelujah, isa rin sa mga na-bless ako at na-note ko, hallelujah, sa gabing ito. Sa bagay doon ay sa steadfastness, hallelujah, sa mga pagtitiis, sa mga course, sa mga pagsubok na dumarating, sa mga testing, sa iba't ibang mga struggles, hallelujah. Kung tayo ay patuloy, of course, na tatayong matibay sa salita ng ating Diyos, sabi doon, it will produce perfect works. Amen? Hallelujah. Sa lahat pala ng mga pagtitiis na yun, naalala ko lang din habang nakikinig kanina mga kabataan, nakagaya ng isang perlas, napakinggan na rin natin to minsan pa sa preaching noon, ating mahal na elder, na kagaya ng isang perlas, hindi basta lilitaw ang bunga ng isang perlas na yan, kung hindi sa, di ba, yung shell na yun, ay kung hindi siya maumpog ng maraming beses. Actually, ang perlas, usual siyang lumilitaw ng maraming taon o matagal na process bago magkaroon ng perlas talaga. So, yung perlas na yun, lumilitaw siya dahil sa pamamagitan ng maraming mga hampas ng alon. Maraming mahampas sa mga bato. Even yung mga makakita natin sa loob ng mga, kapag tayo nag-island, hopping, di ba? Yung may mga hugis ng mga bato. Di ba minsan sa mga, kapag nagkaroon tayo ng island hopping sa mga kuweba, minsan doon. Alam niyo ba, years din ang lumilipaw para magkaroon ng mga iba't ibang mga designs sa mga bato na yon. At dahil rin sa mga alon na dumarating din sa kanila or mga paghampas ng mga bato. Pero imagine, sa mga paghampas ng mga bato na yon, nagkakaroon ng mga magagandang disenyo. Di ba? Ganon din sa perlas. Ganon din sa atin, mga kabataan. Hallelujah. Maging paalala to sa atin nating Diyos. Na ano ang mga struggles na dumarating sa ating mga buhay. Ano ang mga temptations, even ang mga batong hinahampas, binabato sa atin ng kaaway. Hallelujah. Kung tayo patuloy lamang na manandigan sa salita ng Diyos at magpapatuloy despite ng maraming mga pagsubok, hallelujah, magiging maganda rin tayo, hallelujah, lalo't sa harapan nating Diyos. Ating palakpan nating Diyos, hallelujah. Salamat sa kanyang mga salita. Salamat sa kanyang mga paalala. Sabi doon, count it all joy. Hallelujah. Kung tayo may dumaranas sa maraming mga pagsubok. At sabi doon, hallelujah, kung patuloy lamang tayong titibay sa mga pagsubok na dumarating, patuloy lang tayong hawak sa salita nating Diyos. Patuloy tayong mag-bear fruits, magbubunga, at patuloy tayong mag-grow up pa. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Tayo dadako na sa closing prayer. May pang pinabot na prayer request sa gabing to. At marahil kung wala ay hindi natin abalahin pa ang oras. Sinanya kung bawat isa na tumuyo. At tayo'y dadako sa ating pagkatapos. Mahaba pa ang oras. Hallelujah. Marahil ay ilaan natin ang mga oras pa sa pagpupuri sa ating Diyos. Awitin natin ng awit na nagsabing, press on. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano mga pinagdaanan ng bawat isa, pero kagaya ng sinabi nating mahal youth leader sa gabing to, iba't ibang mga conditions man, iba't ibang mga struggles man ang ating pinagdaanan. Pero salamat dahil may isang Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. May isang Diyos na laging nagbabangon sa atin sa oras na tayo nahihirapan. May isang Diyos na nakakaalam ng bawat pagluha ng bawat isa. At kung patuloy tayo magpapatuloy lamang sa Panginoon,
Hindi sa ating lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Hallelujah. Balang araw makita mo rin yung mga sufferings na yan ay nagbubunga ng magagandang bagay sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sino kasama ka magpupuri sa ating Panginoon? Sa gabing ito, mga kabataan. Ano mga pagluha? Ano mga pagsubok? Hallelujah. Patuloy tayo magpapatuloy. Hallelujah. Sa ating Panginoon. Not by might ng ating mga lakas, hindi ang ating mga karunungan. Hallelujah. But by the Spirit of God. Hallelujah. Na tumutulong sa atin para magpatuloy. Hallelujah. Hallelujah. When the body is deep, when the mountains steep, when the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are naranasan niyo ba yan? Hallelujah. When we're battered and scarred, when we spend our resources, when we've given our all, in Jesus' name, in Jesus' name, we press on. Yes, Lord. Hallelujah sa iyong lakas, sa iyong biyaya. Hallelujah. In Jesus' name, we press on. Dear Lord, yes, let me, Lord, hallelujah. We find the strength to press on. Kung hindi natin muli sa umpisa, wala sa ating mga puso na may pananampalataya, Lord, hindi mo ako mababayan. Hallelujah. When the valley is deep, yes, amen. When the mountains seem, yes, Lord. When the body is weak, yes, hallelujah, sa iyong lakas, hallelujah. Kami magpapatuloy sa iyong biyaya. Hallelujah, hallelujah. When the choices are, yes, oh God. When we're battered and scarred, when we spend our resources, when we've given our all,
Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos sa buhay. Aming Diyos na mabuti. Aming Diyos na dakila sa lahat. Sa Diyos na hindi nagkulang kailanman. Sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Sa Diyos na laging nariyan sa aming mga kahilingan. Sa aming mga pagluha. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Luwalhatiin ka sa kataas-taasan, O Diyos. Sapagkat ikaw ang dahilan ng aming mga kalakasan. Ikaw ang dahilan ng aming mga tinig sa gabi, O God. Sa kalagitnaan ng mga kadiliman, hallelujah. Ikaw ang aming awit, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang siyang aming kapayapaan, hallelujah. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng mga panliliglig ng kaaway, O God, ikaw ang aming kalakasan, hallelujah. So, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hallelujah. Sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit kami patuloy na pagpatuloy, O God. Ikaw ang dahilan kung bakit kami patuloy na nakakatayo despite na maraming mga pangliliglig, panggugulo ng kaaway, despite na maraming mga struggles, despite na maraming mga kahinaan, despite na maraming mga pagluha, despite na maraming mga kabigatan. O God, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang nagpapawi, hallelujah, ng bawat luha sa aming mga mata. Ikaw, hallelujah, ang nagbibigay ng aliw sa oras sa kami nalulumbay. Ikaw, hallelujah, ang nagbibigay pag-asa sa oras ng wilderness ng mga panahon sa aming buhay, O God. O tunay, napakabuti ng aming Diyos, hallelujah. Salamat, may Diyos na gumagawa sa aming mga buhay. May Diyos na hayag sa aming mga puso. May Diyos na nag-alis ng mga tabing, hallelujah. Nag-alis ng mga hadlang, hallelujah. May Diyos na nag-alis, hallelujah, ng nanamaharang ng kaaway upang di namin makita ang mga magandang gawa. Lord, salamat sapagkat ikaw ang nag-alis, hallelujah, ng mga harang. Ibig ang mga hadlang na nilalagay ng kaaway, O Diyos, ikaw ang gumawa ng paraan, O God, upang makita namin na sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga pagluha, sa lahat ng mga kahirapan, may maganda kang plano, hallelujah. May Diyos na gumagawa, may Diyos na nagpapalakas, may Diyos na nagpapatibay, may Diyos na nagsasaayos. So Lord, salamat dahil ikaw pa rin ang Diyos, even sa valley, even sa mga oras ng gabi. Hallelujah, ikaw pa rin ang Diyos. You are the God of the day, even the night. Hallelujah. So Lord, salamat dahil hindi sa aming lakas kung bakit namin nagagawang magpatuloy. Hindi sa aming lakas kung bakit namin nagagawang magpuri pa rin despite na maraming mga pagsubok. Lord, it's you, O God, who gives us strength, courage, O God, to press on, O God. So, Lord, dalangin namin sa gabing ito, patuloy mo pang ipakita sa aming mga mata, hallelujah. Patuloy mo pang ilagay sa aming mga puso, God, na meron kang nilaan na mabuting bagay, hallelujah, na aming makikita soon, O Lord, hallelujah, ayon sa iyong mga pangako, God. Tulungan mo kami, hallelujah, na magpatuloy, O God, despite ng maraming mga hadlang, mga nilalagay ng kaaway to distract us, O Lord. Tulungan mo kami, O God, na lagi namin makita na ikaw ay minalaan na pagtatagumpay. Hallelujah.
sa aming mga buhay, sa aming mga pakipagbaka, O God. Salamat sa iyong mga salita muli, O Diyos, sa napapanahon, O God. Salamat, may salita ka na aming napakinggan. May mensahe ka sa uling mga araw na ito, O God, upang patuloy kaming makalakad sa gitna ng kadilimang ito, Lord. Hindi sa liwanag ni Numag, kundi sa liwanag mo, O Diyos. Sa iyong salita, hallelujah, na naghahatid sa amin kung saan ka naroon, O Diyos. Lord, patuloy mo pa kaming ilid, O God. Patuloy mo pa kaming samahan, O God. Patuloy mo pa kami, O Lord, kausapin pa sa bawat araw. At dalhin pa kung saan ka naroon, O Diyos. Upang hindi kami, O Lord, patangay na mahahalit parod pa rito, O God. Na mahangin na nilalagay ng kaaway. O Lord, makita namin ang iyong mahabang kamay na laging gumagawa despite ang aming mga pagkukulang. Makita namin ang kamay na lagi nariyan, tumutulong, nagsasaayos, hallelujah, ibig sa mga pagdidisiplina, ibig sa mga pagtuturo, hallelujah, makita namin kung gaano mo kami iniibig, O Diyos, hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong pag-ibig na gumagawa, salamat sa aming mga youth leader na patuloy mong ginagamit upang patuloy kami, hallelujah, patuloy pang palaguin kami, O Diyos, sa iyong mga salita, patuloy pa kami lumago pa sa iyong kalooban, sa iyong katuwiran, O Diyos. Lord, may you bless him more, O God, at patuloy mo pa siyang gamitin sa iyong kaharian, sa iyong ministeryo sa dakong ito, at sa buong iyong katawan, O Diyos, hallelujah, ay patuloy mo pa siyang itibay, patuloy na makatayong steadfast sa iyong mga salita, O God, at patuloy pang magamit sa iyong kapurihan. Bilang bawat isa, Lord, dalangin ko sa gabing ito, Lord, na ikaw pang magbigay ng tibay upang makatayo sa huling mga araw na ito, God. Hindi sa aming lakas, hindi sa kanino man, kundi sa lakas mo, Diyos, na nagbibigay ng kalakasan sa amin to stand firm, O God. Lord, tulungan mo pa kami sapagkat maraming mga ginagawa ang kaaway sa panahong ito, Lord. Marami siyang distractions, marami siyang nilalagay na nakaparaanan niya to devour your church, O God. But Lord, you are faithful, O God, sa iyong mga salita. Lord, meron na kami pagtatagumpay, O God. That's why, Lord, patuloy lamang namin nag-claim yung title, O God, na yung pinagkaloob sa amin, O Diyos. Tulungan mo kami, Lord, to stand in your words, O God. To keep it, O Lord, in our hearts, O God. At Lord, patawarin mo kami kung minsan kami nakakalimot, kung minsan kami nagpapabaya sa aming mga natanggap na yung salita, O Lord. Help us, O God, na patuloy itong ingatan sa aming mga puso upang huwag kami magkasala laban sa iyo, upang kami makatayo, Lord, ng matibay sa mga araw nito, Diyos. Salamat sa gabing ito. Bagamat walang pinabot mga prayer requests, Lord, nalaman mo ang aming mga puso, nalaman mo ang desires ng bawat isa, mga pangailangan, O God. Dalangin ko ikaw ang kumatagpo sa bawat pusong nangangailangan sa gabing ito, God. At Lord, salamat dahil kami uuwing pinagtibay mo muli sa iyong mga salita. Salamat sa kalakasan. Salamat sa iyong mga salita, hallelujah, na nagpapalakas, na nagpapatibay, hallelujah, at nagsasaayos ang aming mga buhay. Ingatan mo muli kami, Lord, sa aming pag-uwi at bayaan sa aming paghihiwalay. Dalhin namin ang iyong mga salita na patuloy magbibigay ng steadfastness, O Lord, sa aming mga kaluluwa, O God. Ingatan mo kami sa aming daan at muli, Lord, patuloy kang gumawa pa sa mga darating pang gawain mo, O Diyos. At tuloy mo pang ipagtibay ang iglesia, O God. O God, wala na kayong maibabalik pa kundi pa salamat. Salamat sa iyong magawa. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kabutihan. Maingat namin binabalik ang lahat ng ito, God, sa tanging pangalan mo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Ano palakpakan natin, Panginoon? Praise God. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Tayo ba'y pinagpala natin Diyos sa gabi?